Tayo pong lahat ay manalangin. Banal at mahabagin naming Amang Diyos na sa amin ay nagmamahal, nagpapasalamat kami sa iyong dakilang biyaya na habag ka sa amin, na lumayo sa iyo at mga naligaw sa kasalanan. Pinasan ni Jesus ang sumpa at kahatulan na nararapat sa amin dahil sa aming mga kasalanan. Sa pamamagitan ng kanyang mahalagang dugo, hinugasan niya magpakailanman ang aming mga kasalanan. Ngayon, kailanman hindi kami haharap sa kahatulan at sumpa. Binigyan mo kami ng buhay na walang hanggan at maluwalhating pag-asa na makapasok sa iyong walang hanggang kaharian. Ngayon, kami na mga tinubos sa pamamagitan ng mahalagang dugo ng Panginoon ay nagtitipon ng sama-sama sa iyong harapan upang purihin ang iyong biyaya at kaluwalhatian at upang matuto ng iyong mga salita at magkaroon ng fellowship sa banal na kapulungan kasama ka. Nagpapasalamat kami sa pagpapalang ito. Naniniwala po kami na ang Panginoon ay kasama namin sa oras na ito. Tingnan mo po ang bawat isa sa amin at hawakan mo kami ng iyong mahabaging kamay. Baguhin mo kami sa pamamagitan ng iyong salita at kapangyarihan upang mabuhay kami sa natitira naming buhay ayon sa kalooban at kaluwalhatian ng Diyos nang walang ikakahiya bilang mga anak ng Diyos. Panginoon, pamunuan at gabayan mo kami upang makalakad kami sa iyong mga daan. Samahan nawa kami ng Panginoon, ang ating lahat ng mga iglesia sa buong bansa at sa maraming mga iglesia sa buong mundo, maging sa gitna ng mga kahirapan, habang iniingatan ang kanilang pananampalataya at nangangaral ng Ebanghelyo. At samahan mo po ang lahat ng mga kapatiran na matapang na nagpapatotoo ng Ebanghelyo anuman ang pagdurusa at kahirapan. Ang iyong salita, karunungan at kapangyarihan ng Espiritu Santo ang gumabay sa kanila na makapag-akay ng mga kaluluwa sa iyo upang sila'y maligtas. Ang dakilang gawain nawa ng Diyos ay maisakatuparan. Panginoon na nagbibigay sa amin ng mga salita na aming kailangan sa tamang panahon at nagtuturo sa amin ng daan na dapat naming lakaran. Pakiusap, tulungan mo po kami na maunawaan ang mga salita na nais mong ihayag sa amin at maintindihan nawa namin ng malalim ang iyong banal na kalooban. Kami mahina na palaging bigong malaman ang iyong kalooban at laging kumikilos ayon sa pag-iisip ng aming laman. Panginoon, pakiusap, gawin mo kaming sakdal sa pamamagitan ng iyong salita at kapangyarihan upang tunay kaming mabuhay bilang mga karapat-dapat na mga anak ng Diyos. Ipakita mo sa amin ang habag upang walang kahit isang kaluluwa sa amin ang maligaw. Ngayon, umaasa kami sa gabay ng Espiritu Santo. Dalangin namin ito sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Buksan po natin sa Biblia. Mateo chapter 24. Mateo chapter 24. Verse 42 hanggang 44. Babasahin ko po ito. Magbantay kayo sapagkat hindi ninyo nalalaman kung anong araw darating ang inyong Panginoon. Ngunit unawain ninyo ito, na kung nalalaman ng puno ng sambahayan kung anong bahagi ng gabi darating ang magnanakaw, magpupuyat sana siya at hindi niya hayaang pasukin ang kanyang bahay. Kaya maging handa rin naman kayo, sapagkat ang anak ng tao ay darating sa oras na hindi ninyo inaasahan.
Tulad ng sinabi ko noong nakaraang linggo, ang mga ligtas na banal ay naghihintay sa muling pagbabalik ng Panginoon. Sa buong Biblia, sa Luma at Bagong Tipan, ay maraming bagay ang sinasabi tungkol sa ikalawang pagdating ni Jesus. Sa araw ng pagdating ng Panginoon, lahat ng naplano ng Diyos ay maisa sa katuparan. Ang gawain ng kaligtasan na nais sa katuparan ng Diyos ay matatapos na. At gayon din naman, ang kasaysayan ng tao ay hindi mapipigilang matatapos. Tiyak na nabubuhay tayo sa katapusan ng panahon na itinakda ng Diyos. Ninanais at nasasabik nating hinihintay ang Panginoon na malapit ng bumalik. Sa mga Hebreo, chapter 10, verse 37, sapagkat sa sandaling panahon, ang siyang dumarating ay darating at hindi maantala. Ang salitang sa sandaling panahon ay ginamit. Kahit na parang sobrang tagal na panahon na ito sa atin, naniniwala po ako na mula sa pananaw ng Diyos, isa lamang itong maiksing sandali. Gayunpaman, tunay na naiisip ko na sa ating panahon, ang talatang ito ay pinakaangkop na panahon natin. Siyang nangakong darating ay darating sa sandaling panahon. Pagdating ng Panginoon, ang gawain ng kaligtasan ay magtatapos. At ang buhay pananampalataya ng mga ligtas na Kristiyano sa mundong ito ay magtatapos. At tatanggapin natin ang Panginoon na muling darating at papasok sa walang hanggang kaharian na kasama niya. Gayunpaman, maraming mga tanda na dapat mangyari bago ang ikalawang pagdating ng Panginoon. At lahat ng mga ito ay nangyari na sa ating panahon. Walang issue sa Biblia kung ang Panginoon ay babalik ngayong araw na ito dahil lahat ay naisa katuparan na. Tunay na nabubuhay tayo sa panahon kung saan sabik na inaasam at hinihintay ang pagdating ng Panginoon araw-araw. Maging ngayon man ito o bukas. Ang mundong ito ay puno ng kasalanan at maraming mga sakuna, digmaan, at mga panganib sa harap natin sa mundong ito. Magkakaroon din ng huling kapigatian na itinalaga ng Diyos. Gayunpaman, pagdating ng Panginoon, ipinangako niya na iingatan ang mga ligtas na mga mananampalataya mula sa lahat ng kapigatiang ito. Gaya ng itinakda ng Diyos na hatulan ang daigdig sa pamamagitan ng tubig at gagawin ang kahatulan sa pamamagitan ng baha. Ngunit kinuha niya si Enoch ng buhay bago niya gawin iyon. Gayon din naman, sa katapusan, itinakda ng Diyos na hatulan ang daigdig sa pamamagitan ng apoy. Bago dumating ang araw na iyon, kukunin niya tayo. Kaya nga, habang taimtim nating inaasam ang pagbabalik ng Panginoon, kailangan nating pag-isipan kung anong uri ng pagkatao ang nararapat sa atin sa harapan ng Diyos. Gaya ng sinabi ko noong nakaraan, sa pagbabalik ng Panginoon sa papawirin, ang mga ligtas na mananampalataya ay mararanasan ang pangyayaring ito gaya ng inilalarawan sa unang Tesalonica 4:16, sapagkat ang Panginoon mismo ang bababa mula sa langit na may sigaw, may tinig ng arkanghel at may trompeta ng Diyos.
Kaya tinawag itong ikalawang pagdating sa papawirin. At ang mga namatay kay Kristo ay babangon muna. Ang mga naligtas at namatay kay Kristo ay muling bubuhayin. Sila ay babangon na may mga katawan na hindi na kailanman mamamatay, na mga walang pagkasira, espiritual na katawan. At sinabi sa unang Tesalonica 4:17, pagkatapos tayong nabubuhay na natitira ay aagawing kasama nila sa mga ulap upang salubungin ng Panginoon sa papawirin at sa gayon ay makakapiling natin ang Panginoon magpakailanman. Una, ang mga ligtas na mananampalataya na namatay ay babangon na walang pagkasira, mga espiritual na katawan. At pagkatapos, ang mga nabubuhay ay babaguhin sa isang saglit at magkakasama nating sasalubungin ng Panginoon sa papawirin. Tiyak na tayo ay nabubuhay sa panahon kung saan pwede na nating salubungin ng Panginoon ng hindi namamatay. Ito'y dahil sa ang lahat ng mga tanda na maisa sa katuparan bago ang ikalawang pagdating ng Panginoon ay nangyari na. Wala nang natitirang dapat matupad. Kaya nga, nananabik at nagnanais tayong naghihintay sa pagdating ng Panginoon araw-araw, maging ngayon o bukas, dahil walang dudang nabubuhay na tayo sa katapusan ng panahon. Ngayon, nais kong sabihin ng sandali ang mga kaganapan na magaganap kapag dumating ang Panginoon. Babanggitin ko rin ang kanyang ikalawang pagbalik sa lupa pagkatapos ng 7 taon matapos ang ikalawang pagdating sa papawirin. Buksan muna natin ang Biblia, Mateo 16. Mateo 16, verse 27. Verse 27. Mateo 16:27. Basahin natin ito ng sabay. Sapagkat darating ang anak ng tao na kasama ang kanyang mga anghel sa kaluwalhatian ng kanyang ama at kanyang gagantihan ng bawat tao ayon sa kanyang mga gawa. Tinutukoy ni Jesus ang kanyang sarili bilang anak ng tao. Ang anak ng Diyos ay naging anak ng tao. Kaya nga sinabi, sapagkat darating ang anak ng tao na kasama ang kanyang mga anghel sa kaluwalhatian ng kanyang ama. Noon, unang beses na dumating si Jesus, dumating siya sa hamak na anyo upang iligtas ang mga makasalanan. Pinasan niya ang sumpa at kahatulan na nararapat sa lahat ng tao at nagdusa siya sa krus. Ngunit sa muling pagdating ni Jesus, darating siya na kasama ang kanyang mga anghel sa kaluwalhatian ng kanyang ama. Binanggit ito sa himno. Si Jesus na hinamak at tinanggihan ng mundo ay babalik na may malaking kaluwalhatian at kadakilaan. Si Jesus na hinamak at tinanggihan ng sanlibutan na umabot sa kanyang kamatayan sa krus ay darating sa dakilang kaluwalhatian at kadakilaan. Kaya nga siya'y darating na kasama ang kanyang mga anghel sa kaluwalhatian ng kanyang ama. Pagdating niya sa kaluwalhatian kasama ang mga hukbo ng langit at mga anghel, at kanyang gagantihan ng bawat tao ayon sa kanyang gawa. Sa pagdating ng Panginoon, sinasabi na hahatulan ng bawat tao ayon sa kanyang ginawa. Sa Hebreo 9:27, at yamang itinakda sa mga tao ang mamatay na minsan, at pagkatapos nito ay ang paghuhukom. Sinasabi na ang maisilang sa mundong ito, ang mabuhay ng nasa ilang dekada
at pagkatapos magtatapos sa kamatayan ay hindi ang katapusan. At pagkatapos nito ay ang paghuhukom. Ang mga taong hindi ligtas ay hindi mapipigilang humarap sa paghuhukom pagkatapos ng kamatayan at mahuhulog sa impyerno. Ngunit ang mga salitang at kanyang gagantihan ang bawat tao ayon sa kanyang mga gawa. Ito hindi lamang tumutukoy sa kahatulan na magtatakda sa tadhana ng mga hindi ligtas sa pagdating ng Panginoon. Kundi sa tingin ko, ang mga salitang ito ay espesyal na binibigay sa atin ng mga ligtas na mananampalataya. Pagkatapos nating maligtas, dapat nating pag-isipan kung paano tayo dapat mabuhay sa nalalabi nating buhay. Gaya ng sinasabi, at kanyang gagantihan ang bawat tao ayon sa kanyang mga gawa. Tungkol sa ayon sa mga gawa, sinabi ni Apostol Pablo sa 2 Korinto 5, 9-10, kaya maging nasa tahanan o malayo sa tahanan, ang aming mithiin ay ang bigyan siya ng kasiyahan. Mabuhay man siya o mamatay, binigyan din niya ang mithiin lamang na bigyan kasiyahan ng Panginoon. At bakit ganito dapat? Sapagkat tayong lahat ay kailangang humarap sa hukuman ni Kristo upang bawat isa ay tumanggap ng kabayaran sa mga bagay na ginawa niya sa pamamagitan ng katawan, maging mabuti o masama. Ang dahilan kung bakit dapat tayong mabuhay ayon sa kalooban ng Diyos at mithiin na bigyang kasiyahan siya habang nabubuhay tayo sa mundo ay upang sa araw ng kanyang pagbabalik, bawat tao ay gantihan ayon sa kanilang mga gawa. Tayo ay tunay na tatayo sa harapan ng hukuman ni Kristo. Para sa mga hindi ligtas, gaya ng sinasabi sa Apokalipsis 20, 12-15, sinasabi doon na ang mga patay ay hahatulan ayon sa kanilang mga gawa at sila'y itatapon sa lawa ng apoy na siyang ikalawang kamatayan. Kaya, maging ang mga mapupunta sa impyerno ay hahatulan ayon sa kanilang mga gawa. Kahit na mapupunta sila sa impyerno, dahil sa hindi sila nagkaroon ng kaligtasan, ang kahatulan ay magpapakita kung gaano karaming kasalanan ang kanilang nagawa sa buong buhay nila. Maging pagnanakaw, pandaraya, pangangalunya, pagpatay, o ibang mga kasalanan. Sila'y hahatulan ayon sa kanilang mga gawa. Habang napupunta sila sa impyerno, ang parusa sa impyerno ay magkakaiba. Kaya nga sinasabi ko sa mga ayaw maligtas, kung ayaw niyong maligtas, kahit paano kaunting kasalanan lang ang magawa niyo, mapupunta sila sa impyerno. Ngunit ang pagdurusa doon ay magkakaiba sa bawat tao. Depende sa mga kasalanang nagawa nila. Ang mga naligtas ay hindi nahaharap sa paghuhukom sa kanilang mga kasalanan. Dahil ang Panginoon ay nabayaran na ang kabayaran ng mga kasalanan. Ngunit pagkatapos maligtas, kung paano sila namuhay sa kanilang buhay ay hahatulan. Ito ay tinutukoy na paghuhukom sa mga ginawa at ang mga Kristiyano ay dapat na humarap sa kahatulang ito. 2 Korinto 5:10, sapagkat tayong lahat ay kailangang humarap sa hukuman ni Kristo upang bawat isa ay tumanggap ng kabayaran sa mga bagay na ginawa niya sa pamamagitan ng katawan, maging mabuti o masama. Ang mabuhay sa kalooban ng Diyos ay mabuti, ngunit ang mabigo na gawin ito ay masama. Ang mabuhay sa Espiritu ay mabuti, ang mabuhay ayon sa laman ay masama. Sa makatwid, ang mga Kristiyano ay hahatulan ayon sa kanilang mga gawa. Ito man ay mabuti o masama. Matapos maligtas, hahatulan ng Panginoon kung paano tayo namuhay sa mundo. Dahil papasok tayo sa walang hanggang kaluwalhatian. Ito hindi lang tungkol sa pagtanggap ng mga gantimpala, ng mga premyo o ng palakpak. Kundi ang kaluwalhatian ay magkakaiba
ayon sa kung paano nabuhay ang mga Kristiyano matapos maligtas, at ang kaluwalhatiang ito ay walang hanggan. Sa makatuwid, matapos maligtas, hindi natin dapat kalimutan na lahat ng mga salita at ginawa natin sa buhay na ito ay mahahayag sa araw ng pagdating ng Panginoon. Ayon sa mga bagay na ating ginawa, gagantihan na ang bawat tao ayon sa kanyang ginawa, maging ito ay mabuti o masama. Tumutukoy ito sa lahat ng mga Kristiyano. Kaya, sa muling pagdating ng Panginoon, hindi natin dapat makalimutang mayroong paghuhukom para sa mga Kristiyano. Sinasabi sa 1 Korinto 3:15, siya ay malulugi, bagamat siya ay maliligtas, ngunit tanging sa pamamagitan ng apoy. Nang tumira ako sa Busan, nagkaroon ng malaking sunog. Maraming bahay ang naging abo sa isang gabi lang. Nagtakbuhan ang mga tao na nakadamit pantulog. Maging mayayaman ay tumakbo na walang dala. Dahil taglamig noon, tumakbo ang lahat sa dalampasigan. Parang ang buong lungsod ng Busan ay nasusunog. Isang pansamantalang lugar ang ginawa sa taas ng bundok, mula sa Yongjudong hanggang sa Busan Station, na tumatawid sa main road. Ang apoy ay tunay na nakakatakot. Kaya binigyan ang bawat isa ng kumot at binalot ang kanilang sarili habang tumatakbo sa dalampasigan. Ang mayayaman ay naging gaya ng pulubi ng gabing iyon, tulad ng pagiging ligtas na tanging sa pamamagitan ng apoy. Naligtas mula sa apoy, ngunit walang gantimpala. Ito ang tinutukoy ng kahiyahiyang kaligtasan. Kaya sa pagbabalik ng Panginoon at nahayag ang pamumuhay ng mga Kristiyano, ang iba ay tatanggap ng papuri at kaluwalhatian, habang ang iba ay saway at kahihiyan. Dapat tayong mabuhay na hindi ito nakakalimutan. Hindi tayo dapat mabuhay sa sarili nating kasiyahan, kundi ayon sa kung paanong dapat na mabuhay ang mga Kristiyano. Gaya ng turo sa atin ng Biblia, patuloy tayong ginagabayan ng Espiritu Santo sa bagay na ito. Sa Roma 12:2, upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti, kasiyasiya at lubos na kalooban ng Diyos, at mithiin na mamuhay sa kaloobang iyon. Hindi lamang tayo dapat mabuhay ng ligtas na iniisip lang na pupunta tayo sa langit, ngunit dapat tayong mabuhay na hiwalay sa sanlibutan. Sa 1 Korinto 4:5, sa pagbabalik ng Panginoon, 1 Korinto 4:5, kung magkagayon, ang bawat isa ay tatanggap ng papuri mula sa Diyos. Matapos maligtas, magkakaroon ng papuri at saway kung nabuhay tayo o hindi ayon sa kalooban ng Panginoon. At sinabi sa Apokalipsis 22:12, ako'y malapit nang dumating at dala ko ang aking gantimpala upang gantihan ang bawat isa ayon sa kanyang ginawa. Mukhang nais ng Panginoon na mabilis bumalik. Apokalipsis 22:12, ako'y malapit nang dumating at dala ko ang aking gantimpala. Kapag dumating na ang Panginoon, dala niya ang gantimpala para sa bawat isa. Bawat isa. Ito ay ang bawat isa sa ating mga ligtas. Dala ko ang aking gantimpala upang gantihan ang bawat isa ayon sa kanyang ginawa. Sa oras na iyon, sa tingin ko, walang panggrupong gantimpala.
Ibig kong sabihin, gaya ng Seoul Central Church Group Award, gaya nito. Siyempre po, walang gantimpala na gaya ng Gwangju Church Group Award. Dahil ang ginawa ng bawat isa ay magkaiba. Hindi maaari ang grupong gantimpala. Ang iba ay gumawa ng mabuti at naglingkod ng buong lakas. Ngunit ang iba ay walang pakialam at umalis na lang. Paano magiging pareho ang gantimpala? Ang Panginoon ay tagapagbigay ng gantimpala. Kaya sinabi niya na bibigyan niya ang bawat isa ng gantimpala ayon sa kung ano ang kanilang ginawa. Tayo na naghihintay sa muling pagdating ng Panginoon, na dapat laging mamuhay sa ating buhay na iniisip kung anong uri ng pagkatao ang nararapat sa atin sa harap ng Panginoon. Opo, dahil ang Panginoon ang magbibigay sukli ayon sa kung ano ang iyong ginawa. At ngayon, sinabi ng Panginoon na muli siyang darating sa papawirin at ang 7 taong kapighatian sa mundong ito ay magsisimula. Ayon sa pagkakaayos ng panahon, kapag dumating na muli ang Panginoon sa papawirin, silang mga naunang namatay na mga ligtas ay muling bubuhayin na may katawang hindi nasisira. At silang mga nabubuhay ay babaguhin sa isang iglap at makakatagpo ang Panginoon sa papawirin. At magsisimula ng 7 taong kapighatian dito sa mundo. Kaya sa unang 3 taon at kalahati, magkakaroon ng peking kapayapaan sa mundo. At sa kalagitnaan ng 7 taon, muling itatayo ang ikatlong templo sa Jerusalem. At ang Antikristo ay uupo at sasabihin siya ang Diyos. Sinasabi sa 2 Thessalonica chapter 2 verse 4, ano pa siya'y nauupo sa templo ng Diyos na ipinahahayag ang kanyang sarili na Diyos. Ito ang Antikristo. Ang Antikristo ang mamumuno sa mga taong hindi ligtas sa mundo sa loob ng 3 kalahating taon. At kasunod ng 3 kalahating taon ay gaya ng impyerno sa mundo. Magpapadala ang Diyos ng lahat ng uri ng salot. Pagkatapos ng 3 taon at kalahati, darating muli si Jesus sa sanlibutan sa katapusan ng 7 taon. Tingnan natin sa Apokalipsis chapter 1. Apokalipsis 1 verse 7. Apokalipsis chapter 1 verse 7. Basahin natin ng sabay. Tignan ninyo, siya'y dumarating na nasa mga ulap, at makikita siya ng bawat mata at ng mga umulos sa kanya. At ang lahat ng mga lipi sa lupa ay tatangis dahil sa kanya, gayon nga. Amen. Apokalipsis 1:7, tignan ninyo, siya'y dumarating na nasa mga ulap. Itong mga salita ni Jesus ay tumutukoy sa pagdating ng Panginoon sa lupa. Nang umakyat si Jesus sa langit, siya'y naglaho sa mga ulap. Sa Gawa chapter 1, nagpakita ang mga anghel at sinabi, verse 11, itong si Jesus na dinala sa langit mula sa inyo ay darating na gaya rin ng inyong nakitang pagpunta niya sa langit. Kapag dumating siyang muli, ang pagdating sa mga ulap ay nangangahulugang magpapakitang muli ang Panginoon sa mga ulap. Kaya at makikita siya ng bawat mata at ang mga taong nabubuhay dito sa mundo at ang mga umulos sa Kanya. Ang mga umulos sa Kanya ay ang mga nagpako kay Jesus sa krus, naglagay ng koronang tinik at pumatay sa Kanya. Silang mga namatay na ng matagal na panahon, ngunit ang mga salitang ito at ang mga umulos sa Kanya ay makikita siya. Ang mga Israelita, mga Hudyo na tumanggi kay Kristo, ang Panginoon na muling darating,
Marami pa ring mga Hudyo ang hindi naniniwala kay Jesus na namatay sa krus bilang Kristo. Iniisip lamang nila ang Mesiyas na darating bilang hari. Ngunit ang Panginoon ay muling darating. Maunawaan nila na si Jesus na ipinako sa krus ng kanilang mga ninuno ay ang Mesiyas na hinihintay nila. Kaya ang salitang at ng mga umulos sa kanya ay makikita siya ay tumutukoy sa mga Hudyo na tumanggi kay Kristo. Dahil ito ay sama-samang kasalanan, hindi lamang ang mga Hudyo ang tumanggi kay Kristo. Ang makakatanggap ng paghahatol ng Diyos sa oras na iyon, kundi maging ang mga Hudyo ay papatayin habang ipinapangaral ang Ebanghelyo sa mundo. Wala silang magagawa kundi tanggapin ang kahatulan para sa kasalanan ng kanilang mga ninuno na nagpako sa kanya sa krus. Kaya sa Apokalipsis 1:7, at ng mga umulos sa kanya, at ang lahat ng mga lipi sa lupa ay tatangis dahil sa kanya. Gayon nga, amen. Lahat ng mga lipi sa mundo ay makikita ang Panginoon sa darating sa mundo. Mag-aalala ang ibang tao kung magpapakita ang Panginoon sa lupay ng Israel. Paanong makikita siya ng buong mundo sa parehong oras? Sa panahon ngayon, kapag nanood ka sa TV, makikita mo ito ng sabay-sabay kahit nasaan ka. At ang lahat ng mga lipi sa lupa ay tatangis dahil sa Kanya. Ito ay dahil darating ang Panginoon bilang isang hukom. Tingnan natin sa Mateo 24. Tingnan ng sandali, Mateo 24. Bago natin tignan sa Mateo 24, tignan muna natin sa Zacarias 14, verse 4. Lugar kung saan umakyat sa langit si Jesus. Umakyat sa bundok ng mga olibo si Jesus sa dulong bahagi nito. Sa araw na iyon ay tatayo ang kanyang mga paa sa bundok ng mga olibo na nasa tapat ng Jerusalem sa dakong silangan. Zacarias 14:4. Sa araw na iyon ay tatayo ang kanyang mga paa sa bundok ng mga olibo na nasa tapat ng Jerusalem sa dakong silangan. At ang bundok ng mga olibo ay mahati sa gitna niya, sa silangan, hanggang sa kanluran, sa pamagitan ng napakalawak na libis. Ang kalahati ng bundok ay malilipat sa dakong hilaga at ang kalahati ay sa dakong timog. Ngayon tingnan natin sa awit 2. Babasahin ko sa verse 1. Bakit nagsasabuatan ang mga bansa at sa walang kabuluhan ang mga bayan ay nagpaplano? Inihanda ng mga hari sa lupa ang kanilang sarili. At ang mga pinuno ay nagsisangguni laban sa Panginoon at sa kanyang binuhusan ng langis na nagsasabi, ang kanilang panggapos ay ating lagutin at itapon ang kanilang mga panali mula sa atin. Siya na nakaupo sa kalangitan ay tumatawa at ang Panginoon ay kumukutya sa kanila. Kung magkagayoy magsasalita siya sa kanila sa kanyang puot at tatakutin sila sa kanyang matinding galit na nagsasabi, gayunman inilagay ko ang aking hari sa Zion, sa aking banal na burol. Ang awit to ay naisulat mga 3,000 taon na ang nakalipas. Sinabi ni David sa ikalawang hari ng Israel
bakit nagsasabuatan ng mga bansa at sa walang kabuluhan ang mga bayan ay nagpaplano? Sinasabi sa talatang ito na sa mga huling araw ng mundong ito, ang mga hari ay magagalit sa Diyos at magpaplano ng mga walang kabuluhan. Inihanda ng mga hari sa lupa ang kanilang sarili, at ang mga pinuno ay nagsisangguni laban sa Panginoon at sa kanyang binuhusan ng langis na nagsasabi, laban sa Diyos at laban sa kanyang binuhusan ng langis na si Kristo. Ang kanilang panggapos ay ating lagutin at itapon ang kanilang mga panali sa lupa. Nasaan ang pagpaplano at pamumuno ng Diyos? Sinasabi nila, kakalas kami sa tali na yan. Wala kaming pakialam sa pamumuno ng Diyos. Kaya siya na nakaupo sa kalangitan ay tumatawa. Nakatingin ang Diyos at kumukutya sa kanila. At ang Panginoon ay kumukutya sa kanila. Kung magkagayon, magsasalita siya sa kanila sa kanyang puot at tatakutin sila sa kanyang matinding galit. Ito ay kung kailan tatayo ang mga hari ng lupa at hahamunin nilang Diyos. Ngunit ang Diyos sa kanyang puot at galit, tatakutin sila sa pagsasabing, gayunman, inilagay ko ang aking hari sa Zion sa aking banal na burol. Aking hari ay tumutukoy kay Kristo. Si Jesus mismo na ipinako ng mundo sa krus, malapit na nilang makita bilang hari ng mga hari at hukom ng lahat. Kaya, sa verse 8, tingnan din natin sa verse 9. Sila'y iyong babaliin sa pamalong bakal at dudurugin mo sila gaya ng banga. Kapag hinatulan ni Kristo ang mundong ito, gagawin niya ito na may pamalong bakal. Gaya ng paghampas sa palayok gamit ang pamalong bakal. Sa paggawa ng palayok, kapag nabasag ang palayok, lubos itong nadudurog. Gayon din naman, sila'y iyong babaliin ng pamalong bakal at dudurugin mo sila gaya ng banga. Sinasabi nito kung paano hahatulan ni Kristo sa huli ang daigdig. Kapag bumalik ang Panginoon, dala niya ang huling paghuhukom sa mundong ito. Sa huling panahon, isusugo ulit ng Diyos mismong si Jesus na namatay sa krus. Ngayon, bilang hari ng mga hari, balikan natin ng sandali, Apokalipsis 19. Apokalipsis 19, verse 11. Apokalipsis Apokalipsis 19:11, at nakita kong nabuksan ang langit at naroon ang isang kabayong puti at ang nakasakay doon ay tinatawag na tapat at totoo at sa katwiran siya'y humahatol at nakikipagdigma. Dito nakita natin na nabuksan ang langit at naroon ang isang kabayong puti at ang nakasakay doon ay tinatawag na tapat at totoo at sa katwiran siya'y humahatol at nakikipagdigma. Sino ito? Siya po si Jesucristo. Kapag bumalik si Jesus sa lupa, pagkatapos ng 7 taong kapigatian, darating siya bilang mananakop. Kaya magpapakita siyang nakasakay sa puting kabayo. At sa katwiran, siya'y humahatol at nakikipagdigma. Ang katwirang ito ay ang sariling katwiran ng Diyos. Hindi kinukonsinti ng Diyos ang kasalanan. Ito ang pamantayan kung saan hahatulan ng Diyos ang kawalang katarungan at kasamaan. Tingnan natin, Apokalipsis 19:14 hanggang 16. Ang mga hukbo ng langit ay sumusunod sa kanya na mga nakasakay sa mga kabayong puti at sila'y may damit na pinong lino na maputi at dalisay.
Mula sa kanyang bibig ay lumalabas ang isang tabak na matalas upang sa pamamagitan nito'y tatagain niya ang mga bansa at sila'y kanyang paghaharian ng tungkod na bakal at paaagusin niya mula sa pisaan ng ubas ang bagsik ng puot ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. At siya'y mayroong isang pangalang nakasulat sa kanyang damit at sa kanyang hita, Hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon. Si Jesus ay nakasakay sa puting kabayo na siyang sinasakyan ng general na bumabalik na nagtagumpay. Ang general na mananakop ay hindi sumasakay sa itim o may batik na kabayo, kundi sa puting kabayo. Ang ibig sabihin ng pagdating ni Jesus sakay sa puting kabayo ay darating siya bilang huling nagtagumpay at bilang matuwid na hukom. Sinasabi rin, ang mga hukbo ng langit ay sumusunod sa kanya na mga nakasakay sa mga kabayong puti at sila'y may damit na pinong lino na maputi at dalisay. Ang mga ito ang mga hukbo ng langit na magpapakita kasama ng Panginoon sa kanyang pagbabalik. Ang mga hukbong ito ay hindi mga anghel, kundi sa mga tinubos na banal na bababa kasama ng Panginoon sa kaluwalhatian sa kanyang pagbabalik bilang hukom. Mula sa kanyang bibig ay lumalabas ang isang tabak na matalas upang sa pamamagitan nito'y tatagain niya ang mga bansa. Tumutukoy ito sa salita ng Diyos sa paghuhukom. Sinasabi, sila'y kanyang paghaharian ng tungkod na bakal. Gaya ng isang tao na winawasak ang palayok gamit ang pamalong bakal. Sa huli, hahatulan niya ang sanlibutan. At siya'y mayroong isang pangalang nakasulat sa kanyang damit at sa kanyang hita, Hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Hari ng mga hari. Siya ang hari sa lahat ng mga hari. Ang Panginoon ay talagang babalik bilang hari ng mga hari. At sa huli ay hahatulan ng daigdig. Naghihintay tayo sa Panginoon na darating. Anong pag-uugali dapat mayroon ang mga Kristiyano habang naghahanda sa pagsalubong sa magbabalik na Panginoon? Ang unang ugali ng isang Kristiyano na naghihintay sa Panginoon ay ang paglakad ng maingat sa daang matuwid. Tingnan po natin sa awit 101. Mga awit 101. Basahin natin ng sabay, verse 2. Aking susundin ang daang matuwid, o kailan ka darating sa akin? Ako'y lalakad sa loob ng aking bahay na may tapat na puso. Sinabi ni David, ako'y lalakad sa loob ng aking bahay na may tapat na puso. O kailan ka darating sa akin? Ang sinumang nagnanais na sumalubong sa Panginoon, kahit kailanman siya dumating, ay dapat magtuon ng pansin sa paglakad sa daang matuwid. Ano po ang daang matuwid? Ito ang salita ng Diyos. Sinasabi sa awit 119 verse 105, ilawan sa aking mga paa ang salita mo at liwanag sa landas ko. Ipinapakita sa atin ng Panginoon kung paano dapat mamuhay ang mga Kristiyano.
Itinuturo sa atin ng banal na spirito ang salitang ito. Ilawan sa aking mga paang salita mo at liwanag sa landas ko. Kung nabubuhay tayo sa salita ng Diyos, makakalakad tayo sa daang matuwid. Verse 2, aking susundin ang daang matuwid o kailan ka darating sa akin. Dapat tayong mabuhay na may pusong handang sumalubong sa Panginoon kailanman siya dumating. Sinasabi sa Genesis 17:1, nang si Abraham ay 99 na taon, ang Panginoon ay nagpakita kay Abraham at sa kanya ay nagsabi, ako ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, lumakad ka sa harapan ko at maging walang kapintasan. Nang si Abraham ay 99 years old na, ang Panginoon ay nagpakita sa kanya at sinabi, lumakad ka sa harapan ko at maging walang kapintasan. Sa 99 years, parang mayroon pang kulang. Hindi po ba? Pinaglingkuran ni Abraham ang Panginoon. Ngunit sa paningin ng Panginoon, may kulang pa. Gaya ng bilang na 99, lumakad ka sa harapan ko at maging walang kapintasan. Nang marating ang edad na 100, ibinigay sa kanya ng Diyos ang pangakong anak na si Isaac. Mateo 5:48, sinabi ni Jesus, kaya't kayo'y maging sakdal gaya ng inyong ama sa langit na sakdal. Ang ating ama sa langit ay sakdal. Kaya't kayo nga'y maging sakdal, gaya ng inyong ama sa langit na sakdal. Paano tayo magiging sakdal gaya ng ating ama sa langit? Hindi natin ito magagawa gamit ang ating sariling lakas. Ngunit kung bihag tayo ng salita ng Diyos at namumuhay ayon sa Espiritu Santo, unti-unti niya tayong napapasakdal. Ang Diyos ay sakdal at bilang ama, hindi niya sinasabi sa kanyang anak, okay lang kung kalahati ko lang ang magaya mo. Sinasabi niya, mabuti na magiging gaya ko ang iyong ama. Gaya ka ng iyong ama. Malinaw niyang sinabi, kaya't kayo nga'y maging sakdal gaya ng inyong ama sa langit na sakdal. Buksan natin ngayon sa Colossus chapter 1. Colossus 1:21 hanggang 22. Colossus 1:21 hanggang 22. Colossus 1:21 hanggang 22. Colossus 1:21 hanggang 22. Basahin natin ang sabay. At kayo na nang dati ay hiwalay at mga kaaway sa pag-iisip sa pamamagitan ng masasamang gawa, ay pinapagkasundo niya ngayon sa kanyang katawang laman sa pamamagitan ng kamatayan, upang kayo iharap na mga banal at walang dungis at walang kapintasan sa harapan niya sa pamamagitan ng masasamang gawa, ay pinapagkasundo niya ngayon sa kanyang katawang laman sa pamamagitan ng kamatayan, upang kayo iharap ng mga banal at walang dungis at walang kapintasan sa harapan niya. Kahit na tayo dating hiwalay at mga kaaway ng Diyos sa pag-iisip at sa masasamang gawa, ngayon ay inalis na niya ang puot sa pamamagitan ng krus at pinapagkasundo sa pamamagitan ng kamatayan ni Kristo. Sa kanyang kamatayan, sa krus, pinapagkasundo tayo sa Diyos. Inalis ng Panginoon ang puot sa pagitan natin sa kanyang katawang laman sa pamamagitan ng kamatayan, upang kayo iharap na mga banal at walang dungis at walang kapintasan sa harapan niya. Ninanais ng Diyos na iharap tayo, tayong mga tinubos bilang banal na walang dungis at kapintasan sa harapan niya. Bagamat tayo ay naligtas na, dala pa rin natin sa ating puso ang lumang likas. Sa ating salita at sa pagkilos madalas, malayo tayo sa Diyos. Patuloy tayong namumuhay ayon sa ating sariling pag-iisip, sa pamamaraan, at sa pagnanasa ng laman. Gayunpaman, nais ng Panginoon na iharap tayo sa Diyos bilang banal, walang kapintasan at ikahihiya. Patuloy niya tayong ginagawang sakdal ng paunti-unti.
Mateo 5:48, kaya't kayo nga'y maging sakdal gaya ng inyong Ama sa langit na sakdal. Di magtatagal, sasalubungin natin ang Panginoon at papasok sa kaluwalhatian ng Diyos. Upang makapasok sa kanyang kaluwalhatian, dapat tumayo sa kanyang harapan ng walang kahihiyan, kapintasan at pagkakamali. Basahin natin Colossus 1:28. Basahin natin. Siya ang aming ipinahayag na binabalaan ng bawat tao at tinuturuan ng bawat tao sa buong karunungan upang ang lahat ay maiharap naming sakdal kay Kristo. Ipinangaral ni Pablo si Kristo. Nagbabala at tinuruan ng bawat tao ng buong karunungan. Hindi ba tinuturuan din tayo ng Panginoon sa pamamagitan ng Espiritu Santo na nagbibigay sa atin ng lahat ng karunungan upang turuan ang bawat tao, upang ang lahat ay maiharap naming sakdal kay Kristo. Bagamat tayo ay ligtas, hindi pa rin tayo sakdal. Pinipigil tayo ng ating laman, nabibitag tayo ng maraming bagay. Iyon ang dahilan kung bakit ang mga bagay na ito ay dapat alisin, isa-isa. Tulad ng isang uod na nagiging isang sikada o isang gumagapang na uod na nababago sa isang magandang paru-paro na lumilipad. Tayo rin ay dapat na magbago ng paunti-unti. Kailangan magbago ang ating puso at buhay upang kapag dumating ang Panginoon, ang ating katawan ay magiging isang maluwalhating katawan tulad ng sa Panginoon. Kaya ang layunin ay upang maitatag ang ating sarili bilang isang taong sakdal kay Kristo. Ating naisin na maging mas sakdal kay Kristo. Hindi ito tungkol sa pagkukumpara na ako ay mas higit na mabuti kaysa ibang mga tao. O kaya naman, ako ay mas malago kaysa ibang mga mananampalataya. Ang mahalaga ay ito, kapag ako ay tumayo sa harap ng Panginoon, paano kaya ako? Kung ikukumpara sa Kanya, saan ako nakatayo? Yun ang dapat nating isipin. Upang ang lahat ay maiharap namin sakdal kay Kristo. Matapos nating maligtas, ang Panginoon ay nagtuturo at gumagabay sa atin sa pamamagitan ng kanyang salita at banal na espiritu na may layuning linisin at baguhin tayo upang tayo maging ganap kay Kristo. Dapat tayo ay maging ganap ng higit at higit pa. Tingnan natin. Unang Pedro, chapter 1, verse 6 at 7. Unang Pedro, chapter 1, Unang Pedro chapter 1, verse 6 at 7. Basahin natin ng sabay ang Unang Pedro 1, 6 to 7. Sa ganito, kayo'y nagagalak, bagamat ngayon, sa sandaling panahon ay kailangan ninyong magdanas ng iba't ibang pagsubok, upang ang kadalisayan ng inyong pananampalataya na mas mahalaga kaysa gintong nasisira, bagamat ito'y sinusubok sa pamamagitan ng apoy, ay mauwi sa kapurihan, kaluwalhatian at karangalan sa pagpapakita ni Hesukristo. Ang pagsubok ng inyong pananampalataya. Sa ganito, kayo'y nagagalak, bagamat ngayon, sa sandaling panahon ay kailangan ninyong magdanas ng iba't ibang pagsubok. Maging mga ligtas ay dumaranas ng maraming pagsubok. Ito'y tumutukoy sa pagdurusa at pagsubok. Ngunit sabi dito, sa ganito kayo'y nagagalak, bagamat ngayon, sa sandaling panahon ay kailangan ninyong magdanas ng iba't ibang pagsubok. Bakit po kaya?
upang ang kadalisayan ng inyong pananampalataya na mas mahalaga kaysa gintong nasisira, bagamat ito'y sinusubok sa pamamagitan ng apoy, ay mauwi sa kapurihan, kaluwalhatian at karangalan sa pagpapakita ni Hesukristo. Kapag dumaranas ng maraming kahirapan, ito ay tinatawag na pagsubok sa pananampalataya. Sa simula, ang ginto ay hindi dalisay. Marami itong mga dumi. Pero ito ay daraan sa apoy at sa chemical. Nakita ko ang proseso ng pagdadalisay ng ginto. Ang ginto ay inilalagay sa chemical at lubos na tinutunaw. Pagkatapos ay inilalabas. Ipapatong sa isang bakal at pupukpukin hanggang maging manipis. At ito ay magiging kasing nipis ng papel. Kung mayroong mga karumihan, ang ginto ay magkakaroon ng lamat at mababasag. Kaya ito ay ilalagay ulit sa apoy. Ang prosesong ito ay uulit-ulitin hanggang sa maging dalisay na ginto. Sa aklat ni Job 23:10, kapag ako'y kanyang nasubok ay lalabas akong parang ginto. Kahit tayo ay naligtas, marami pa rin karumihan sa ating puso. Ang lumang likas ay nananatili upang tayo ay dalisayin. Ipinapahintulot ng Diyos ang maraming pagsubok at kahirapan. Habang tinitiis natin ito, upang ang kadalisayan ng inyong pananampalataya na mas mahalaga kaysa gintong nasisira, bagamat ito'y sinusubok sa pamamagitan ng apoy. Gaano man natin dalisayin sa apoy ang ginto, hindi ito mawawala. Tanging ang dumi lang ang mawawala. Kaya, na mas mahalaga kaysa gintong nasisira, bagamat ito'y sinusubok sa pamamagitan ng apoy, ay mauwi sa kapurihan, kaluwalhatian at karangalan sa pagpapakita ni Hesukristo. Binigyan tayo ng Diyos ng pagsubok at kahirapan upang dalisayin tayo, gaya ng ginto, upang sa pagbabalik ng Panginoon ay matagpuan tayong karapat-dapat sa kaluwalhatian at karangalan. Kaya sa halip na umiwas sa pagdurusa, kailangan nating magtiis ng may pananampalataya at pagtsatsaga. Tingnan natin sa unang Pedro chapter 4, verse 7 hanggang 8. Unang Pedro 4, 7 to 8. Ngunit ang wakas ng lahat ng mga bagay ay malapit na. Kaya kayo'y magpakatino at magpigil sa sarili alang-alang sa inyong mga panalangin. Higit sa lahat, magkaroon kayo ng maningas na pag-ibig sa isa't isa, sapagkat ang pag-ibig ay nagtatakip ng maraming kasalanan. Ngunit ang wakas ng lahat ng mga bagay ay malapit na. Dapat tayong mabuhay na may kamalayan na ang araw ngayon ay maaring ang huling araw na. Tunay na ang wakas ng lahat ng mga bagay ay malapit na. Kapag hinatulan ng Diyos ang lahat, dadalhin niya sa pagtatapos ang lahat ng kanyang nilikha. Unang Pedro 4 verse 7. Ngunit ang wakas ng lahat ng mga bagay ay malapit na. Kaya kayo'y magpakatino at magpigil sa sarili alang-alang sa inyong mga panalangin. Ang mga ligtas ay dapat na maging matino at mapagbantay. Anong ibig sabihin nito? Ang mga tao sa panahon ngayon ay parang wala sa katinuan. Para bang sila'y nahuhumaling sa anumang bagay. Nahuhumaling sa pera, babae, pagnanais na sumikat. Ang kanilang puso ay nakatuon sa mga maling bagay. Kaya kayo'y magpakatino at magpigil sa sarili. Ang biyaya ng Diyos na ibinigay sa mga naligtas ay hindi upang hayaan silang mamuhay ayon sa kanilang kagustuhan. Ang biyaya na ating natamo ay isang napakahalagang pagkakataon na ibinigay upang tayo ay mabuhay sa ating natitirang buhay nang ayon sa kalooban ng Diyos. At upang tayo ay makapaghanda na humarap sa Panginoon na malapit nang dumating na may kaluwalhatian.
Ito ang dahilan kung bakit kailangan natin maging handa at manalangin. Ang salitang karunungan ay may ibig sabihin na maging handa sa ating mga panalangin. Kailangan nating mabuhay na mayroong pusong palaging nanalangin, laging handa at may pagpipigil sa sarili, upang kung bumalik man ang Panginoon, anumang oras tayo ay magiging handa na umarap sa Kanya. Unang Pedro chapter 3 verse 8. Unang Pedro chapter 4 verse 8. Higit sa lahat, magkaroon kayo ng maningas na pag-ibig sa isa't isa, sapagkat ang pag-ibig ay nagtatakip ng maraming kasalanan. Sabi, higit sa lahat, napakaraming bagay na dapat nating gawin at dapat nating malaman. Ngunit ang pinakamahalaga sa lahat, magkaroon kayo ng maningas na pag-ibig sa isa't isa, higit sa lahat. Bakit po sinasabi na ang pagkakaroon ng maningas na pag-ibig sa isa't isa ay higit sa lahat? Na pinaka-importanting bagay. Sinasabi sa Mateo 24:12, dahil sa paglaganap ng kasamaan ng pag-ibig ng marami ay lalamig. Ang mga tao sa mundong ito ay lumalamig na sa pag-ibig. Sila ay nagiging makasarili at namumuhay ng mag-isa. Sila ay nagiging malupit at agresibo, at sa kanila ang pag-ibig ay natutuyo na. Sa mga araw ngayon, ang pag-ibig ng mga anak sa kanilang mga magulang at ang pag-ibig ng mga magulang sa kanilang mga anak ay tila naglalaho na. Kahit ang pag-ibig sa pagitan ng mag-asawa ay dumadating sa katapusan kapag sila'y nagiging makasarili. Sabi sa unang Korinto 13:5 na ang pag-ibig ay hindi nito ipinipilit ang sariling kagustuhan, kundi hinahanap ng isang tao ang kanyang sariling pakinabang. Kung ganon, paano ito magiging tunay na pag-ibig? Silang mga naligtas ay dapat sundin ang nakasulat sa unang Pedro 1:22 na, ngayon, nilinis na ninyong inyong mga kaluluwa sa pamamagitan ng inyong pagsunod sa katotohanan. Kaya't kayo may tunay na pag-ibig sa isa't isa. Mag-ibigan kayo sa isa't isa ng buong alab mula sa dalisay na puso. Nang may dalisay na puso, mayroon pong peke at hindi tunay na pag-ibig. Ang pagkukunwaring iniibig mong isang tao habang hinahanap mo ang iyong sariling pagnanasa at pakinabang ay hindi tunay na pag-ibig. Sinasabi sa Biblia na mag-ibigan kayo sa isa't isa ng buong alab mula sa dalisay na puso. Ano pong ibig sabihin ng buong alab? Ibig sabihin ay umibig ng lubos at buong puso. Bakit po? Dahil sa huling araw, ang pag-ibig ay lalamig. Ang mga tao ay lumalayo, nakatuon sa sarili at higit na nagiging makasarili. Buksan po natin sa Biblia, unang Tesalonica chapter 2, verse 19. Unang Tesalonica chapter 2, verse 19. Unang Tesalonica chapter 2, verse 19. Basahin natin ang sabay. Sapagkat ano ang aming pag-asa o kagalakan o putong ng kapurihan sa harapan ng ating Panginoong Hesus sa kanyang pagdating. Hindi ba kayo? Sapagkat kayo ang aming kaluwalhatian at kagalakan. Sinabi ni Apostol Pablo na sapagkat ano ang aming pag-asa o kagalakan o putong ng kapurihan. Ano ang aming pag-asa o kagalakan o putong ng kapurihan sa harapan ng ating Panginoong Hesus sa kanyang pagdating? Hindi ba kayo? Tinuturuan tayo ng talatang ito na ang mga ligtas na mananampalataya ay ang ating magiging pag-asa, kagalakan at putong sa harapan ng Panginoon. Bakit po ganito? Sapagkat iniibig ng mga naligtas ang isa't isa ng lubusan at ng may katapatan sa Panginoon. At kapag humarap na sila sa Panginoon, sila ang magiging dangal, kagalakan at kaluwalhatian ng isa't isa. Kapag ang mga ligtas ay tumayo sa harapan ng Panginoon,
kung paano tayo namuhay sa mundong ito ay mahayag sa isa't isa. Tingnan po natin sa unang Juan. Unang Juan chapter 3, verse 2 at 3. Unang Juan chapter 3, verse 2 at 3. Verse 2 at 3. Basahin natin ng sabay. Mga minamahal, ngayon ay mga anak tayo ng Diyos at hindi pa nahahayag kung magiging ano tayo. Nalalaman natin na kung siya'y mahayag, tayo magiging katulad niya sapagkat siya'y ating makikita bilang siya. At sino mang may ganitong pag-asa sa kanya ay naglilinis sa kanyang sarili, gaya naman niyang malinis. Mga minamahal, ngayon ay mga anak tayo ng Diyos. Iniligtas tayo ng Diyos at tayo ay ginawang mga anak. At hindi pa nahahayag kung magiging ano tayo. Kahit na ang mga anak ng Diyos ay maaaring makaranas ng kahirapan, ng karamdaman, o kaya naman ay tanggihan ng mga tao, tayo ay mga anak ng Diyos. Ngunit hindi pa lubusang nahahayag kung magiging ano tayo sa hinaharap. Hanggang ngayon, ito ay nakatago. Kung siya'y mahayag, ibig sabihin sa pagbabalik ng Panginoon, tayo'y magiging katulad niya. Sa ibang salita, sa pagbabalik ni Jesus, tayo magiging katulad niya. Kung siya'y mahayag sa kaluwalhatian, sa sandaling makita natin siya, ang ating mga katawan ay magbabago, nakatulad ng sa Kanya, gaya ng nakasulat sa Pilipos 3:21, na siyang magbabago ng ating hamak na katawan upang maging katulad ng katawan ng Kanyang kaluwalhatian. Ang mahina at hamak na katawan natin ay biglang babaguhin sa maluwalhating katawan, na katulad ng sa Panginoon. Hindi ba't ito'y kamangha-mangha? Ang pangit na uod ay kumakain ng dahon at nagiging magandang paru-paro at lumilipad. Katulad nito, ang mahina at hamak nating katawan ay babaguhin tungo sa maluwalhating katawan, gaya ng sa Panginoon, kapag humarap na tayo sa Kanya. At sino mang may ganitong pag-asa, ibig sabihin, sino man na may ganitong pag-asa na magiging katulad sa Panginoon sa Kanyang pagdating, ay naglilinis sa Kanyang sarili, gaya naman niyang malinis. Bawat isa na may ganitong pag-asa hindi lang nagagalak sa pag-asa ngayon, kundi nililinis rin niya ang kanyang sarili gaya ni Kristo na malinis. Naintindihan po ba? Anong ibig sabihin ng naglilinis sa kanyang sarili? Ito po ay ang paglayo sa sanlibutan. Ibig sabihin ng pagiging banal, humiwalay sa marumi. Ito ang dahilan kung bakit kailangan nating lumayo mula sa sanlibutan. Kailangan nating mahiwalay mula sa mga kasalanan ng sanlibutan. Buksan po natin sa Biblia, unang Tesalonica chapter 3, verse 13. Unang Tesalonica chapter 3, verse 13. Basahin natin ang sabay. Patibayin nawa niya ang inyong mga puso sa kabanalan upang maging walang kapintasan sa harapan ng ating Diyos at Ama sa pagdating ng ating Panginoong Hesus na kasama ang lahat ng Kanyang mga banal. Patibayin nawa niya ang inyong mga puso sa kabanalan upang maging walang kapintasan sa harapan ng ating Diyos at Ama sa pagdating ng ating Panginoong Hesus na kasama ang lahat ng Kanyang mga anghel. Patibayin nawa niya ang inyong mga puso sa kabanalan upang maging walang kapintasan sa harapan ng ating Diyos Ama. Ibig sabihin, kapag dumating na ang Panginoon sa Kanyang kaluwalhatian, tayo rin ay makikibahagi sa kaluwalhatiang iyon. Tayo ay dapat walang kapintasan sa kabanalan, sa harap ng Ama. Unti-unti, dapat ay mas lalo tayong maging banal at dalisay gaya ng ating Panginoon. Bagamat hindi tayo ngayon
magiging sakdal gaya ng Panginoon, hindi dapat tayong magpatuloy sa pagiging sakdal. Sinasabi na ang uod ay nagiging sikada pagkalipas ng 7 taon. Hindi ito agad-agad na nagiging sikada. Ngunit mayroon itong proseso. Ito ay paunti-unti. Pagkatapos ay natatanggal ang balat nito at nagiging sikada at lumilipad. Gaya nito, ang ating panloob na pagkatao ay unti-unting nababago hanggang sa makita natin ang Panginoon. Basahin natin sa 2 Pedro chapter 3, verse 11 at 12. Basahin po. 2 Pedro chapter 3, verse 11 at 12. Basahin natin ng sabay mula sa verse 11 hanggang 12. Yamang ang lahat ng mga bagay na ito ay mawawasak ng ganito, anumang uri ng pagkatao ang nararapat sa inyo sa banal na pamumuhay at pagiging makadiyos, na hinihintay at pinagmamadali ang pagdating ng araw ng Diyos, sapagkat ang kalangitan na nagliliyab ay matutupok at ang mga sangkap ay matutunaw sa init. Verse 13. Ngunit ayon sa kanyang pangako ay naghihintay tayo ng bagong langit at ang bagong lupa, kung saan ang katwiran ay naninirahan. Hinihintay natin ang pagdating ng Panginoon. At sabi, anungang uri ng pagkatao ang nararapat sa inyo? Kapag dumating ang Panginoon sa kanyang kaluwalhatian, anungang uri ng pagkatao ang nararapat sa inyo sa banal na pamumuhay at pagiging makadiyos, na hinihintay at pinagmamadali ang pagdating ng araw ng Diyos, sa banal na pamumuhay at pagiging makadiyos. Upang tayo ay maging banal at maluwalhati gaya ng Panginoon, dapat paunti-unti tayo ay nababago. Ang maging banal ay pagiging hiwalay sa sanlibutan. Tayo ay nabubuhay sa sanlibutan, ngunit hindi tayo taga-sanlibutan. Sinasabi sa Juan 15:19, kayo'y hindi taga-sanlibutan, kundi kayo'y pinili ko mula sa sanlibutan. Tayo ay inihiwalay mula sa sanlibutan bilang mga anak ng Diyos, bilang mga taong nakatadhana sa kaharian ng langit. Dapat tayong mabago ng higit at higit pa. Sabi sa Apokalipsis 22, ang masama ay hayaang magpakasama pa, at ang marumi ay hayaang magpakarumi pa, at ang matuwid ay hayaang maging matuwid pa, at ang banal ay hayaang magpakabanal pa. Apokalipsis 22:10, sapagkat malapit na ang Panginoon. Ang mga mapupunta sa langit ay nababago upang mas higit pang maging banal, at ang mga papunta sa impyerno ay lalong magiging masama. Bilang mga taong nananapik sa pagdating ng Panginoon, dapat tayong masidhing nagnanais sa araw na iyon na namumuhay na banal at makadiyos. Ang mga umaasa sa pagdating ng Panginoon na hahatulan ang mundo sa huling apoy, ngunit tayo ay pupunta sa bagong langit at sa bagong lupa. Ang bagong langit at ang bagong lupa, kung saan naninirahan ang katwiran, tulad ng ipinangako ng Diyos. Tayo ay pupunta sa banal at maluwalhating lugar sa bagong langit at sa bagong lupa. Dapat nating ipagmalaki at sabihin, hindi ako taga sanlibutan. Tayo mga napili ng Panginoon sa sanlibutan. Dapat patuloy tayong magbago araw-araw sa pamamagitan ng salita ng Diyos at ng Espiritu Santo na maging natatanging tao. Ang pagiging banal ay pagiging hiwalay mula sa sanlibutan. Muli, tignan natin. Lucas 21. Lucas 21. Babasahin ko po mula verse 34. Lucas 21:34 hanggang 36. Babasahin ko po. Lucas 21:34 hanggang 36. Subalit mag-ingat kayo sa inyong sarili
baka magumon ang inyong mga puso sa katakawan at kalasingan at sa mga alalahanin ukol sa buhay na ito, at biglang dumating ang araw na iyon na parang bitag. Sapagkat ito ay darating sa lahat ng nabubuhay sa ibabaw ng lupa. Subalit, maging handa kayo sa bawat panahon na nananalangin, magkaroon kayo ng lakas upang makatakas sa lahat ng mga bagay na ito na mangyayari at upang makatayo kayo sa harapan ng anak ng tao. Dito gaya ng sabi ng Panginoon tungkol sa kanyang pagbabalik, subalit mag-ingat kayo sa inyong sarili. Dahil kung hindi ang kasakiman ay tumutukoy sa nabubuhay para sa sarili nilang pagnanasa. Hindi po ibang bagay at paglalasing at sa mga alalahanin ukol sa buhay na ito. May ibang tao na nilalamon ng alak. Samantala, ang iba ay ibinabagsak ng maraming alalahanin sa buhay na ito. Maging Kristiyano ay nagiging mapurol sa kanilang espiritual na pamumuhay kapag sila ay napitag ng makasanlibutang alalahanin. Sila ay nagiging mapurol. Sabi nga, at biglang dumating ang araw na iyon na parang bitag. Ano po yung bitag? Naglalagay po ang mga tao ng bitag para sa mga daga. Sila ay naglalagay ng pain, gaya ng maliit na karne, na may sesame oil, at inalagay ito sa mousetrap. Sinabi ng nanay na daga, "Hoy, anak, ang mga tao ay naroon upang hulihin tayo." At naglagay sila ng sesame oil sa karne. Hindi ka pwedeng pumunta doon. Subalit sabi ng anak, okay lang na pumunta. At tignan iyon. Okay lang din na amuyin iyon. At bigla, nahuli ako. Siya ay nahuli. Gaya nito, kahit ang mga naligtas ay unti-unting lumalapit sa sanlibutan, paunti-unti, kapag ang kanilang puso ay naging mapurol, hindi na sila makakaramdam ng konsensya. Ang araw na iyon ay darating sa iyo na gaya ng bitag. Bigla ay nahuhuli siya at sasabihin na ang araw na ito ay darating sa lahat ng naninirahan sa lupa. Gayunpaman, tayo na mga nag-aasam sa pagdating ng Panginoon ay kailangan na ingatan ang ating sarili na hiwalay sa mga bagay ng sanlibutan. Dapat nating bitawan ang mga makasanlibutang alalahanin at mabuhay na malayo ang ating sarili sa mga tukso ng sanlibutan. Basahin natin sa verse 36, Lucas 21:36. Subalit maging handa kayo sa bawat panahon na nananalangin. Magkaroon kayo ng lakas upang makatakas sa lahat ng mga bagay na ito na mangyayari at upang makatayo kayo sa harapan ng anak ng tao. Sinabi ng Panginoon upang makatakas sa lahat ng mga bagay na ito na mangyayari. Ibig sabihin ay may iwasan mo ang mga pagsubok, kahirapan at mga pagdurusa sa sanlibutang ito at tumayo sa harap ng Panginoon. Sinabi rin niya, maging handa kayo sa bawat panahon na nananalangin. Ibig sabihin ay mabuhay ng handa. Ang panalangin ay gaya ng telepono na lagi mong dala kahit saan ka. Ang cellphone ay laging handa na tumanggap ng tawag. Ibig sabihin ng panalangin ay pagkakaroon ng bukas na puso sa Diyos. Laging handang makipag-usap sa Kanya. Ito ang ibig sabihin ng maging handa. Kung ang puso natin ay tulog, hindi po tayo magkakaroon ng fellowship sa Panginoon. Ang salitang maging handa kayo sa bawat panahon na nananalangin ay nangangahulugang pagkakaroon ng patuloy na ugnayan sa Diyos.
Kaya dapat nating ingatan ang ating sarili mula sa pagkahulog sa kasalanan at tukso ng sanlibutan. Tingnan po natin Lucas 12:35 hanggang 37. Lucas 12:35 hanggang 37. Lucas 12:35 hanggang 37. Basahin natin ng sabay at marahan. Basahin natin ng sabay. Bigkisan ninyo ang inyong mga baywang at paliwanagin ninyo ang inyong mga ilawan. At maging tulad kayo ng mga taong naghihintay sa kanilang Panginoon na magbalik mula sa kasalan, upang agad nilang mapagbuksan siya kapag siya'y dumating na at tumuktok. Mapapalad ang mga aliping iyon na madatna ng Panginoon na nagbabantay kapag siya ay dumating. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, bibigkisan niya ang kanyang baywang. Sila'y papaupuin sa hapagkainan at siya ay lalapit at paglilingkuran siya. Bigkisan ninyo ang inyong mga baywang. Kailan ba tayo nagsisinturon? Hindi tayo nagsisinturon kapag matutulog. Ibig sabihin ay handa upang gumawa. Bigkisan ninyo ang inyong mga baywang at paliwanagin ninyo ang inyong mga ilawan. Hindi po ito ibig sabihin na hindi tayo matutulog at palagi na lamang nakatayo, kundi ang ating puso ay dapat nagising sa harapan ng salita. Paliwanagin ang inyong mga ilawan. Ito ay bagay na dapat na nagpapatuloy. Tama po ba? Lucas 12:36. At maging tulad kayo ng mga taong naghihintay sa kanilang Panginoon na magbalik mula sa kasalan, upang agad nilang mapagbuksan siya kapag siya'y dumating na at tumuktok. Mukhang ginagawa ng mga Israelita ang kanilang mga kasalan sa gabi. Kapag natapos na ang kasal ng gabi, ang Panginoon ay maaaring dumating ng gabi na magbalik mula sa kasalan upang agad nilang mapagbuksan siya kapag siya ay dumating na at tumuktok. Kaya ang mga lingkod ay dapat na manatiling gising dahil hindi nila alam ang oras ng pagdating ng kanyang Panginoon upang tumuktok. Subalit, kung ang lingkod ay tulog, sa pagdating ng kanyang Panginoon siya ay sasawayin. Lucas chapter 12 verse 37. Mapapalad ang mga aliping iyon. Na madatnan ng Panginoon na nagbabantay kapag siya ay dumating. Katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, bibigkisan niya ang kanyang baywang, sila'y papaupuin sa hapagkainan at siya ay lalapit at paglilingkuran sila. Kapag nadatnan ng Panginoon ang kanyang lingkod na gising, siya ay matutuwa. Bibigkisan ang kanyang baywang at paglilingkuran siya. Ito po ang gagawin ng Panginoon. Dapat tayong manatiling gising at magkaroon ng pusong handa na salubungin ang Panginoon. Tingnan po natin sa ikalawang Pedro chapter 3. Ikalawang Pedro chapter 3. Verse 8 at 9. Ikalawang Pedro chapter 3, verse 8 at 9. Babasahin natin ang sabay. Subalit, huwag ninyong kaliligtaan ang katotohanan ito, mga minamahal. Ang isang araw sa Panginoon ay tulad ng 1,000 taon, at ang 1,000 taon ay tulad ng isang araw. Hindi mabagal ang Panginoon tungkol sa kanyang pangako, na gaya ng kabagalang itinuturing ng iba, kundi matyaga sa inyo na hindi niya ibig na sino man ay mapahamak, kundi ang lahat ay dumating sa pagsisisi. Ang isang araw sa Panginoon ay tulad ng 1,000 taon at ang 1,000 taon ay tulad ng isang araw. Kundi matyaga sa inyo na hindi niya ibig na sino man ay mapahamak, kundi ang lahat ay dumating sa pagsisisi.
Nais ng Panginoon na ang lahat ay magsisi. Ang Panginoon ay matyaga at naghihintay dahil nais niyang magsisi ang lahat at maligtas. Gayunpaman, mayroong limitasyon ang paghihintay ng Panginoon. Kapag dumating na ang oras, ang Panginoon ay babalik. At inyong ituring ang pagtsatsaga ng ating Panginoon bilang kaligtasan. Kung ang Panginoon ay hindi matyaga, madami po ang hindi maliligtas. Kaya ano ang dapat nating gawin? Sa puso ng Diyos na nagtsatsaga at naghihintay, dapat nating ipangaral ang Ebanghelyo sa mas maraming tao at tulungan silang maligtas. Iyon ang dahilan kung bakit nais nating bumalik ang Panginoon. Tiyak tayo na nabubuhay tayo sa isang panahon kung saan maaari nating salubungin ang Panginoon. Habang tayo ay buhay. Mateo 24:33 hanggang 34. Gayon din naman kayo, kapag nakita ninyo ang lahat ng mga bagay na ito, alam ninyong siya'y malapit na nasa mga pintuan na. Katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, hindi lilipas ang lahing ito hanggang sa maganap ang lahat ng mga bagay na ito. Nagsalita siya tungkol sa mga tanda na mangyayari sa katapusan ng panahon at sinabi na ang lahat ng mga bagay na ito ay matutupad. Gayon din naman kayo, kapag nakita ninyo ang lahat ng mga bagay na ito, alam ninyong siya'y malapit na nasa mga pintuan na. Kapag ang tanda ay natupad na, ang pagbabalik ng Panginoon ay matutupad. Hindi lilipas ang lahing ito hanggang sa maganap ang lahat ng mga bagay na ito. Ang napakahalagang tanda mula sa mga tandang binanggit ng Panginoon ay ang pananauli ng Israel. Kaya pag-aralan ninyo mula sa puno ng igos ang kanyang talinhaga. Kapag malambot na ang sanga nito at umuusbong na ang mga dahon, alam ninyong malapit na ang tag-araw. Ang Israel na naisip na namatay ay biglang nagkaroon ng kalayaan. Matapos ang 2,000 taon, sila'y naging isang malakas na bansa. Biglang nagkaroon ng kalayaan matapos ang 2,000 taon. Ang pananauli ng Israel ay ang pinakatiyak na tanda ng pagbabalik ng Panginoon. Hindi lilipas ang lahing ito hanggang sa maganap ang lahat ng mga bagay na ito. Ipinangako ng Panginoon na siya'y darating habang nabubuhay pa ang lahing nakakakita ng pagbangon ng Israel. Ano pong panahon ito? Ito po ang ating panahon. Tayo ay nabubuhay sa nakakamanghang panahon na maaari nating makatagpo ang Panginoon habang tayo ay nabubuhay. Kaya, dapat tayong manatiling gising at maghintay na nananabik. Maghintay na nananabik sa pagdating ng Panginoon. Manalangin na po tayong lahat. Mahabagin naming Amang Diyos, maraming salamat po sa pagtawag at pagligtas sa amin mula sa maraming tao sa mundo sa katapusan ng panahon. Salamat po na iniwalay mo kami ng mga banal. Ngayon, kami ay nananabik na naghihintay sa muling pagdating ng Panginoon. Pakiusap, tulungan mo po kami sa natitirang araw na huwag matangay ang aming mga puso ng walang kabuluhang bagay ng sanlibutan at huwag mamuhay ang aming sarili sa sariling paraan, kundi sumunod lamang sa inyong kalooban. Nawa ay manabik kaming maghintay sa pagsalubong sa pagdating ng kaluwalhatian ng Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Amen.